batang gustong matuto pero walang gabay. May kabataang gustong tumulong pero naghahanap ng pagkakataon. Paano kung pagsamahin natin ang dalawa? Sa panahon ng scroll, swipe at trending videos, may isang programang nagbibigay ng mas makabuluhang connection. Hindi lang basta tutorial, kundi pag-asa. Hindi lang simpleng pagtuturo, kundi pagbabago ng buhay. Kilalanin ang programang bumubuo ng mas matalinong kabataan at mas matatag na komunidad, ang Tarabasa Tutoring Program. Handa ka na bang ma-inspire? Tara, basa tayo! Maaga pa lamang ay naghahanda na si Teacher Jeremy para sa isang araw ng pagtuturo. Unti-unti namang dumarating ang kanyang mga estudyante, kabilang sina Almira at Dainese. Sila ang mga incoming grade 2 learners na determinadong matuto. Dala ang kanilang mga gamit sa pag-aaral, handa na silang makinig at matuto kay Teacher Jeremy. Sinimulan nila ang araw sa pagdarasal at pagkanta ng mga action songs. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang aralin sa pagbasa sa pamamagitan ng pagbaybay ng alpabetong Filipino at mga bigkas nito. Yung mga bata po, sa pagtuturo, ginagamitan ko po kasi ng play-based. Kasi nung nag-incorporate po ako ng play-based sa pagtuturo, mas natututo po yung bata kasi po enjoyable at interactive po. Kada araw parang mas excited na sila, parang gusto na talaga nilang matuto. Itinuro rin ni Teacher Jeremy ang mga natatanging letra sa alpabetong Filipino, tulad ng Enye at NG o Nang. Sumunod naman ang pagbasa ng English alphabet. Pagkatapos nito, pinabasa ni Teacher Jeremy ang kanyang mga estudyante gamit ang mga teaching aid. Sa kalagitnaan ng kanilang klase, nagbigay si Teacher Jeremy ng mga gawain. Ang mga libro at kagamitang ito ay bahagi ng Tarabasa Tutoring Program Kit ng DSWD. Nagagamitin nila sa 20 araw na tutoring sessions. Hindi lamang ang mga bata ang nakikinabang sa programa. May natatanggap ding teaching kit, allowance, at cash for work ang mga tutor, katulad ni Teacher Jeremy. May kits po, tapos nagkaroon din po kami ng allowance po, tas meal allowance. Malaki ang naitulong ng Tarabasa kay Teacher Jeremy. Bukod sa pagtustos sa kanyang pag-aaral, nakapagtayo rin siya ng maliit na tindahan mula sa kanyang mga naiipon. Malaking tulong po sa akin kasi yung cash for work ko na natanggap ko na 20 days bilang tutor, ininvest ko po siya kasi gusto ko po yung pinaghirapan ko, makikita ko pa po, tapos mapalago. Kasi doon din po kasi ako kumukuha ng panggastos po sa school, tapos maintenance ko rin po sa health ko po. Nung 2023 po, yung nag-start po yung Tarabasa. Nagsimula lang po siya sa mga candy po ng pangbata. Tapos, every year po na may Tarabasa, parang inuunti-unti ko pong makatayo ng store. Every sahod ko po, nagpagawa po ako ng bubong. Tapos, naglaman na po ako sa tindahan. Tapos, yung 2025, nung natanggap ko na po yung cash for work ko, yung naman po, alulod. Kasi po kapag umuulan, bagsak po sa ko po. Kaya ayun po yung tinarget ko. Tapos paglalaman ko po sa tindahan ko, tapos patuloy naman po siyang lumalago. Basta po
consistent lang po. At nakakatulong din doon sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng kapatid mo, di ba? Opo. Tsaka rin po dahil din po sa tindahan ko, yung imbis po na bibilin pa sa labas, kapag meron naman po sa tindahan ko, doon na lang po kukuha. Tapos kapag po may bayanin po kami sa bills, ayun, po yung benta. Sa pamamagitan ng kanyang maliit na negosyo, nakakatulong siya sa mga gastusin sa bahay, pag-aaral, at maging sa kanyang mga pangangailangang pangkalusugan. Tuwa kami na pagka binabalita niya na, "Ma, may tarabasa kami." Yun, syempre, habang nag-aaral ka, may income ka, may sahod. Ayun, may kakapera ba? Tapos, syempre, napapractice din yung kung ano yung kinukuha niya, Opo. yung skills. Ngayon, pagka ayun na yung allowance niya, binibigyan ako niyan, hati kami. Nakapagpagawa siya ng yung bintana namin, yung tindahan niya, napaayos niya. Tapos yung the rest, ayun yung nilalaman niya sa tindahan. Ang Tarabasa Tutoring Program ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na matugunan ang suliranin sa literacy sa bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang halos 19 na milyong junior at senior high school completers ang may kahinaan sa reading comprehension. Habang 21% naman ang itinuturing na functionally illiterate o mga nakakabasa at nakakasulat, ngunit hirap umunawa at magproseso ng impormasyon. Ang mga datos na ito ang nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng mga programang nagtataguyod ng pagbabasa. Hindi lamang mga bata ang benepisyaryo ng programa. Kasama rin dito ang mga magulang, tutors, at mga youth development worker o YDWs. So, ang kinikater po namin clients, nasa tatlong beneficiaries po siya. First, yung youth partner beneficiaries po namin, sila po yung mga college students na nagsisilbing tutors and youth development workers. And then, andyan din po yung mga parents or guardian ng mga children beneficiaries. While yung children beneficiaries naman po, sila po yung mga bata na tinuturuan. So, for this year po, ang mga beneficiaries namin ay yung mga incoming grade 2 learners na hirap po sa pagbabasa. Nakakatulong din ang programa sa pagtustos ng pag-aaral ng mga college students na nagsisilbing tutor. Isa na rito si Teacher Jeremy, isang education student sa Quezon City University. Maganda pong experience po yung Tarabasa kasi yung course po kasi namin EDUC po sa QCU. Ma-enhance po yung po namin, patience, pag-handle po ng diverse learners, yung communication skills, tapos experience po as a future educator. Kasi po natitrain na po kami dyan sa field po na yan. Bukod sa pagkakaroon ng karagdagang kita, nabibigyan din ng mga tutor ng mahalagang karanasan sa aktual na pagtuturo. Na-discover ko po sa sarili ko na makaka-encounter ka po ng mga student na may special needs. Yung parang kailangan tutukan po sila, intindihin po lagi. Yung makisama na rin po sa kanila, makibagay po. At higit sa lahat, nakikita nila ang pag-unlad ng mga batang kanilang tinuturuan. So, in partnership with DepEd, so si DepEd po, meron po silang dinevelop na tool. Even yung modules po na ginagamit ng mga learners, tumulong po si DepEd sa pagbubuo po nito. Tapos, they also develop a tool, yung pre-assessment and post-assessment po for the learners. So, dito, after po nung 20-day session, we endorse the results to DepEd, tapos sila po yung gumagawa ng analysis nito. So far, in the previous years, malaki naman po yung improvement dun sa mga learners po. Effective po. Kasi po, nakikita naman po natin yung progress. Ngayon po, pang 4 years na. Natututo po talaga yung mga bata. Sa pamamagitan Tarabasa, parang na, po sila na re-recall po ulit yung mga lesson na naturo sa kanila. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay ni Teacher Jeremy. Mayroon siyang kinakaharap na kondisyon sa puso na nangangailangan ng patuloy na paggamot. May sakit po kasi ako sa heart. Nakakabili po ako ng gamot ko po. Tapos nakakaano po sa laboratory, yung mga kinikita ko po. Kumbaga, sa pag-aaral niya, hindi hadlang yung may nararamdaman siya. Dahil dito,
Nagiging mahalagang suporta ang Tarabasa sa mga estudyante at pamilyang may limitadong kita. Ano na yung kaya mong basahin? Marami na? Opo. Good! Good, Dianis! Yung mga batang katulad mo, bakit importante matutong magbasa? Di gagaling ako. Oo, gagaling ka. Pag gumaling ka na, ano mangyayari paglaki mo? Magkakaroon ng trabaho. Yun! Ano message mo kay teacher at sa DSWD? Salamat po sa mga nagpapabasa dyan na teacher. Siya kasi mababait na teacher. Unti-unti nang nabubuo ang kumpiyansa ng mga batang dating hirap magbasa. Sabihin mo nga kung ilan yung katinig at patinig. Yung katinig, 23. Yung patinig, 5. Yaan ay sa alpabetong Filipino. How about sa English alphabet? Ilan ang vowels? 5. So, 23 consonants and then 5 vowels. Kailangan meron pa palang ibang natututunan. Para po halimbawa yung paano siya paularin ng maigi, maganda asal, ganun po. Yung ano niya po, yung mga tuturo po nila. Maganda po siya para po sa sa bata. Kasi ano po, yung talagang tututukan yung bata kung paano siya magbasa, magsulat, kung paano siya makapag-usap sa mga matatanda. Kailangan po siyang tutukan sa kanyang pag-aaral. Pinasali ko po para po mas lalo po siyang gumaling yung pagbabasa, pagsusulat, yung maraming matututunan. Actually, maganda po yung naging nung feedback ng ibang teacher din po. Kasi mas nag-improve po sila sa reading. Tinuturo naman po namin yung reading every day. Pero, syempre, meron din po kaming mga academic subject na sinusundan. Pero natututukan din naman po yung reading. Yun nga lang po, may mga bata talagang iba-iba yung level ng learning nila. May slow learner and fast learner. Sa pamamagitan ng Tarabasa, hindi lamang pagbabasa ang itinuturo. Nabubuksan din ang mga pagkakataon para sa mga kabataan, mga magulang, at mga mag-aaral na nagnanais makatulong sa kanilang komunidad. Huwag po silang mawawala ng tiwala sa sarili, magsikap at magpatuloy po sila. Balang araw, matututo din po silang bumasa. Basta sila ay magsikap lang at magpatuloy. Patuloy na pinapalawak ang Tarabasa upang mas maraming kabataan ang makapaglingkod bilang tutor at youth development worker habang tinutulungan ang mas maraming batang Pilipino na matutong magbasa. Maraming salamat po sa DSWD po sa Tarabasa po na inyong inilunsad dahil po nakakatulong po talaga po ito sa mga bata, sa mga parents, tas yun din po para sa aming tutor at mga YDW po. Sa bawat letrang natutunan, may pangarap na nabubuo. Sa bawat oras na inilaan ng tutors, may kinabukasang unti-unting luminaw. At sa simpleng pagbabasa, isang komunidad ang sabay-sabay na umaangat. Ang Tarabasa Tutoring Program hindi lang proyekto, kundi paalaala na kapag nagtulungan ang kabataan at komunidad, walang batang maiiwan. Kaya kung ikaw man ay estudyante, magulang o simpleng naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon, tandaan mo ito. Ang pagbabago nagsisimula sa isang batang natutong bumasa. Like, share, at samahan niyo kami sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon. Tara, basa! Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong mali ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.